Ano ang mga weaknesses ng mga Egyptians? Unang-una, food. Mahilig silang kumain ng kumain ng kumain. Lalong-lalo na kapag Egyptian foods or Mediterranean foods. Dahil malaki ang pagkakahawig ng Egyptian foods at Mediterranean foods. Mahilig silang kumain ng fatty foods na maraming ghee, butter, o kaya oil. Mahilig rin sila sa matatamis. Kaya kung gusto nyong maipa-impress ang mga Egyptians, learn how to cook their food. At ipakita ninyo kung hindi kayo marunong magluto na may interest kayong matuto. Hindi sila interesado sa mga Asian foods. Pero may mga popular na Asian foods katulad ng sushi at noodles na tinatry nila. Pero in the daily basis, Egyptian foods talaga ang prepare nila. Marami silang masasarap na recipes na kailangan ninyong itry, na although masisira ang diet ninyo, mapapasaya nyo naman ang inyong minamahal. Next weakness ng mga Egyptians, football. Itong mga sinasabi ko sa inyo, random lang. Bata o matanda, babae o lalaki, halos lahat sa kanila mahilig sa football. Itong pinaka main sport nila dito sa Egypt. Paminsan-minsan nag-aaway-away kapag may mga misunderstanding sa laro o may natalo. Ang dalawang main teams dito sa Egypt na alam ko, dahil ayun ang laging maraming supporters or maraming fans, Al-Ahly at Zamalek. Minsan kapag may match, kinakancel nila yung mga appointments nila at umuwi sila ng maaga para lang makapanood ng football. Ganun sila ka-die hard na supporter ng football. Kaya kung may karelasyon kayo, may asawa kayo o may boyfriend kayo na Egyptian at nagsabi sa inyo na gustong manood ng football, payagan ninyo. Dahil ayun na yung buhay nila, ayun na yung kinalakihan nila, nakasanayan nila dito sa Egypt. Huwag ninyo silang i-restrain. Hayaan nyo lang silang manood. Kasi yun ang kinakahiligan nila. Show them your support doon sa team na gustong-gusto nila. Payagan ninyo silang manood sa cafe kasama yung mga kaibigan nila. Kasi minsan nag-i-schedule pa yan manood sa cafe kasama yung mga kaibigan nila. Nagsishisha o kaya nagko-coffee. Kaya huwag kayong mag-isip na kung ano-ano. Talagang kapag sinabi nilang football, you can check it kung may schedule ng match. Kung gusto ninyo o wala kayong tiwala sa boyfriend ninyo or asawa ninyo, kapag sinabi nilang gusto nilang manood ng match, manonood talaga sila ng match. Isa sa mga lugar na pinagtatambayan nila mostly ay coffee shops. Doon sila nagbabanding, doon sila nagmi-meet up. Minsan kapag may trabaho sila online, doon din sila nagtatrabaho. Kaya kung gusto ninyong i-monitor ang inyong mga Egyptians, know their coffee shops, kung saan sila pumupunta, kung saan sila mostly nagtatambay, para nakikita ninyo kung wala sa bahay. Next na weakness ng mga Egyptians ay ang kanilang identity. Know this very well na huwag kayong magkocross ng red lines sa mga Egyptians. Huwag ninyong insultuhin yung nationality nila, yung bansa nila, yung flag nila, yung kultura nila, yung religion nila. Dahil magkakaroon kayo ng kaaway. Alam ninyo, ang mga Egyptians ay isa sa mga nationalities na proud sa kanilang identity. They believe that the civilization started from Egypt. Most of them, okay? If not, they are very, very proud of their country, of their nationalities, lalong-lalo na sa Arab world. At kahit pa nakapag-travel na sila, they always want to come back. They always want to follow their culture. Kung anong kinalakihan nila, kahit na nakapag-travel na sila, they always want to go home. Marami sa kanila mas prefer na mag-asawa ng kalahi nila kung makakakita nila sila ng kamatch. Pero yung hindi nakakita ng kamatch,
Syempre nag-aasawa ng ibang lahi katulad ng mga napangasawa natin. Pero in general, they love their culture. They love their lifestyle. They love their people. They love their country. Kahit pa may mga nakikita silang masama o may nakikita silang mali, they are very, very proud. You have to come to Egypt para makita ninyo kung gaano kalaki ang Egypt, kung gaano ka-develop, at kung gaano ka-diverse ang mga tao. May kita ninyo, may mga Muslims, maraming mga Christians, maraming mga open-minded at mga close-minded. Iba-iba sila. Next, weakness din nila yung mga babae sa pamilya nila. Like mom and sisters. Kaya, kailangan ninyong pangalagaan ang relasyon ninyo sa kanilang mom at sisters. Kailangan ninyong makisama ng maigi. Dahil kapag may nasabi sa inyo yung mom or sisters, first time, i-ignore. Second time, medyo mababago-bago ang isip. Pag third time, fourth time, kapag maraming beses, nagiging cause ng away at hiwalayan. Kaya marami dito, ang cause ng kanilang pag-aaway dahil sa makikialam ng kanilang mga kapamilya, lalong-lalo na yung mga babae. Dahil alam niyo, yung babae mostly, yung cause ng problema sa bahay. Kasi yung mga babae, mahilig sa chismis, mahilig sa kung ano-anong ginagawang storya. Kaya, ayun talaga ang unan nyong pakisamaan. Malaki ang impluensya na binibigay ng mom and sisters. Dahil mostly, sa kanila yung source ng caring, at saka sila yung responsible sa loob ng bahay, pagluluto, paglilinis, pag-aalaga sa mga lalaki. Kaya makikita ninyo yung care at saka yung love ng mga Egyptians sa mga babae. At saka minsan ini-spoiled nila. You have to be used to it na ini-spoiled nila yung mother nila or your sisters nila, hindi dahil sa mas mahal nila instead of you. Yun kasi yung nakalakihan nila na love your sisters more than other ladies or other girls, diba? Kasi kapamilya mo yun eh, hindi yun mababago. Last, I love. Yes. Although, maraming mga Egyptians na babaero, pero kapag nakita sila ng tunay na mamahalin, yung siseryosohin, talagang full ang support, full ang love na binibigay nila, full ang feelings. Alam mo na mahal ka ng isang Egyptian kapag nagtatry silang magbago, tinatanggal nila yung kinasanayan nila. At ina-adjust nila yung sarili nila para magkasundo kayo. Isa sa mga weaknesses nila, I love. Although, makikita ninyo na nervyoso sila, magagalitin, pero mapagmahal ang mga Egyptians. Emotional at sensitive. Doon nanggagaling yung source ng kanilang jealousy, insecurities, hindi pagtatrust ng mabilis dahil sa love. Makikita ninyo yan sa kanilang mga teleserye, sa mga drama, yung emotions. At makikita ninyo yan sa pakikisama sa ibang tao. Lahat tinatawag nila Habibi. Mapapansin ninyo na love ang isa sa mga weaknesses ng mga Egyptians. Dahil the way they treat their family, yung mga friends nila, yung asawa nila. Kaya huwag kayo magtataka kapag maraming mga restrictions ang Egyptian men ninyo. Kasi masyado silang protective. It's their nature. Gusto nilang malaman yung mga galaw ninyo, kung saan kayo pumupunta, kung sino yung mga kaibigan ninyo, kung sino yung mga kinakausap ninyo. It's their way. Kapag nagkikare sila sa isang tao, mahal nila isang tao, ganun ang way nila.
That's all for today. Kung nagustuhan ninyo ang mga tips ko, just give me some love by liking this video. Have a good day. Bye! Bye-bye.